Meron na po mga operatiba ng NBI at ng CIDG ang pupunta dito para ako yung aristuhin. Biglang nag-suspend eh. Mukhang may malaki raw mangyayari today. Yung mga taga-media, bigla hong nag-rush din po dito sa may labas lang. Marami ho kasing lumilipad-lipad ngayon ng mga balita na developments. Kailangan abangan dahil hindi ho natin alam kung anong mangyayari from here on. May mga lumalabas na baka daw arestuhin na si Senator De La Rosa. We're going to arrest somebody inside the... Sir, ano po? Ano po, sir? Sino, sir? We are going to arrest Sino po, sir? somebody. Sino, sir? Sino, sir? How can we do the operation with you? Please clear the area. Clear the area. Clear the area. 5 minutes. Hapon pa lang nitong Miyerkules at 13 ng Mayo, tensyonado na ang Senado sa labas at kahit pa sa loob. Ganito, iho, ang pagsasabi ng I'm not finished. Hindi yung I have the floor with the burning eyes and the very high voice. So ang suggestion ko, isampa na yung ethics case at doon na po sa ethics committee natin pag-usapan ito dahil marami pang ibang mga mas importanteng bagay sa aking paniwala. Senator Padilla. Ano bang nangyayari? Ba't ba hindi kayo magbate? Ano ba? Mahirap makipagbati nang wala namang nag-apologize. On record dapat. Kasi on record niya sumigaw. Sinubukan naming kunan ng pahayag ang nakaalita ni Senator Padilla na si Senator Kiko Pangilinan pero tumanggi siya. Andito pa rin po tayo sa labas ng Executive Lounge dito sa Senado kung saan napasugod po kasi sa loob yung mga senador. Nagse-session po sila tapos biglang nag-suspend yung mga taga-media. Bigla hong nag-rush din po dito sa may labas lang. Marami ho kasing lumilipad-lipad ngayon ng mga balita na developments. Medyo nagkaroon ng commotion uli si Senator Robin at si Senator Pangilinan. But it was quickly settled. Ang nangyayari sa loob ng Senado, nangyayari din dito sa labas. Katulad din ang nangyayari sa ating buong lipunan ngayon. Hati, may magkabilang grupo o panig. Nagpapalitan ng maanghang na salita. Nagkakagirian. Kukunin nila si Senator Bato de la Rosa. Hindi tayo papayag. Naniniwala po kami na dapat panagutan ang mga kasalanan sa bayan. Ito daw po ay nangyari. November 2025, nawala na parang bula si Senator Ronald Bato de la Rosa matapos umugong ang balitang aarestuhin siya ng ICC o ng International Criminal Court dahil sa kasong Crimes Against Humanity. Makalipas ang 6 na buwan nitong Lunes, May 11, nagulat na lang ang lahat nang bigla siyang sumipot. Why are you here, sir? Kung hindi ko papasok, ginahanap niyo ako. Di ba? Ngayon papasok ako, tatanungin niyo ako bakit ako pumapasok.
Inireklamo niya ang NBI agents na tinangka siyang hulihin hanggang nadapa pa siya sa hagdan. Business na saving! Wala silang respeto sa institusyon ng Senado. Dahil present si Senator De La Rosa, nadagdagan ang lamang ng kanyang mga kaalyado. Ang minority naging majority. Sila na ang may hawak ng Senado. At ang bagong Senate President, si Senator Alan Peter Cayetano. But I will support the Constitution of the Philippines. Pero mula nung sesyong yon, hindi na nakalabas pa ng Senado si Senator Bato dahil sa bantang aarestuhin siya. Sana alagaan mo kami. Huwag mo kami ibigay doon sa mga dayuhan. May 13, nakapanayam ko siya. Ito ang huli niyang sit-down interview bago nagkagulo sa Senado. Senator De La Rosa, maraming salamat po sa interview na ito. Maraming salamat din sa iyo, Jessica, sa pagkakataon na ako ay muli mong i-interviewin. 3 araw na ho kayo nakatira dito sa Senado. Opo. Kamusta ho? Okay lang naman po. Masaya. Dahil halos araw-araw, ang daming mga supporters na umaakyat at nagpapahayag ng kanilang suporta. So nabubuhayan po tayo ng dugo. Pwede ho bang pakikwento nyo sa amin mula umpisa nung kayo po'y sumulpot ulit dito ho sa Senado after 6 months daw ho na absent kayo? Tinawagan ako ng aking mga kasamahan na kailangan andito ako sa Senado para sabutuhan. Tagal ko na rin plano, balak talaga na resurface dahil nga aside doon sa planong change of leadership, yung alam ko may darating na impeachment trial, pareho nating mga trabaho yan eh. Tapos pangatlo, yung nahihiya na ako doon sa sabi ng mga pupuna sa atin na sige tayo sa tanggap ng sahod galing sa gobyerno, hindi nagtatrabaho. Nagtatrabaho naman tayo, yung opisina natin nagpa-function, pero absent ka lang tayo. Pero ang aking pagmumonitor is distant monitoring. Pero of all days, bakit ho nung araw na yun? Kasi sinabi nila may botohan. Yeah, tama may ho? botohan. At tungkol saan daw ho yung botohan? Change of leadership ng Senado. So kung hindi ako magdating, hindi namin makuha yung leadership dahil ako ang pang-13th vote. So parang may coup ng leadership ng Senado. Yeah. Pwede mo malaman sino tumawag po sa inyo? Si Senator Alan Cayetano, yung aming majority leader. Paano ho kayo pumunta rito? Kasi parang ibang kotse daw ho yung sinakyan nyo eh. Pinasakay ako doon sa van. Van nino po. Hindi ko alam kung kaninong van yun. Basta sabi ni Senator Alan, sumakay ka dyan sa van. Alam nyo ho ba na may mga naghihintay sa inyo? Ay kung alam ko na may nag-aabang, hindi na ako papasok. Tapos, kwento nyo nga ho, pagpasok nyo, Pagpasok ko, doon sa pintuan, sa gilid, may mga nakaupo. 2 babae, saka may mga lalaki. Akala ko mga staff lang yun na senador o kaya mga driver na senador. Pagdaan ko, tumayo sila, hinarang ako. Sir, NBI kami. Hinawakan yung braso ko. So nagpumiglas ako. Piglas ko gano'n, takbo na ako, habulan na kami hanggang nakarating ako sa session hall. yun ho yung sinabi nyo nakipag-wrestling kayo. Yung Kasi nagpumiglas Piglas kayo. ako, Kasi ang sabi ho yata ng NBI ni Director Matibag, kaya kayo nasugatan, nadapa Nadapa, kayo. nadapa ako. Hindi dahil Tama. dun sa pagkaka-wrestle ho sa inyo. Hindi. Pagkadapa ko. Sa Nadapa. pagtakbo ko. Bakit ho kayo nadapa? Overspeeding. Run for your life. Yung ginawa ko eh. Takbo! Sa pinakamabilis na takbo, gawin mo para makarating ka sa session hall. Kaso, ang dami ho ngayon natatawa, kinukutsa kayo dahil dun po sa pagkakadapa ninyo. Sige lang. Kung kaligayahan nila yan, ibigay natin sa kanila yung kaligayahan nila. Ano po nangyari sa kamay nyo? Pwede po makita? Ito yung mga sugat na yan. Hindi Minor lang noon, minor na Hindi fracture. hindi naman. Gas-gas lang kunti. Tapos pagdating nyo sa session hall, ano na ho nangyari? Yun, sinabi ko sa mga kasamahan ko na hinarang ako doon sa baba. Kamusta na po kayo ni former Senate President Soto? Okay naman. Okay naman. Mataas man respeto ko sa kanya. An NBI representative came to see me and told me they have a warrant of arrest for Senator De La Rosa. I said, coordinate with OSA. I didn't realize that he was coming. Connected ho ito sa impeachment ba ni Vice President Sara Duterte? Hindi natin masabing connected. No? Hindi namin napag-usapan ni Alan na bumoto ka para sa impeachment ni BP Sara. No? Ang sabi niya is, kailangan pumunta ka dito para mag-agaw natin ang majority. Normal naman yan sa Senado.
walang minority na gustong manatiling minority forever. Pero hindi ko maiwasan din ngayon yung mga speculation na kaya siya nandyan para hanggang botohan kay Sara Duterte sa impeachment niya, makakaboto rin siya. Ano masasagot niyo ho doon? That's my duty to vote. So they cannot question me for being here and to sit as a senator judge because it is my duty as a senator. Yung 6 months po na absent kayo, pwede ho malaman kung nasan kayo nagpunta? I was with the fowls of the air and the beast of the field. Nasa Davao daw ho kayo? I was all over the Philippines, but I never went out from the Philippine jurisdiction because I am a Filipino. Our last stops is let generation see our country free. Ang state of mind niyo po ngayon, kanina napanood ko yung mga interviews niyo Minsan umiiyak kayo, napapakanta na kayo. How would you consider this, itong yugto po na ito ng inyong buhay? Very abnormal. Very abnormal. Ano hong nasa isip niyo ngayon na you are in this position na dito na kayo halos nakatira, hindi kayo pwedeng lumabas kasi dadamputin kayo, baka dalhin daw ho kayo sa Hague, sasamahan niyo doon si former President Duterte. I leave it up to God. Whatever God desires, I will follow. God's plan is perfect. Susundin ko kung anong kahinatnan ko according to the wisdom of the Lord. Hindi ako ihatag kung pagaligon sa nila para magbanan akong sinili. Sabi ngayon ng iba, dati di ba sabi niya gusto niyang samahan, bakit hindi pa siya pumunta ngayon na hinuhuli siya para dalhin doon? Nagbago ang aking posisyon dahil nung nandun na si President Digong at binibisita ng mga taga Davao, ay hindi pala pwedeng makabisita basta-basta doon, kundi yung immediate family lang pwedeng makakita sa kanya. At kung halimbawa ako'y makulong doon, hindi naman garanti na isang silda lang kami at pwede akong bumisita sa kanya. There's no guarantee. So it defeats my purpose of going there. Kung ganun lang rin pala mangyari, hindi kami magkasama. Pero kung makukulong din ho kayo dun sa The Hague, dun sa ICC facilities, di at least magkasama ho kayo. Di ho ba yun ang gusto nyo? Sabi nyo dati. Depende kung magkasama kami sa silda. Magkasama kami, pero kung hindi, malayo, kahit nihaw-nihaw, walang magiging communication between us, it defeats the purpose nga. Qualify ko lang po. So willing kayo na magpakulong basta malapit yung selda ninyo kay Digong. Kung sigurado. Yun naman po pala, willing naman po pala kayong magpakulong. Bakit ayaw nyo pa hong sumama? From the very beginning, my stand is that I do not recognize the jurisdiction of ICC sa ating bansa because we are no longer a member. Our government is in no obligation to effect the warrant of arrest issued by ICC dahil hindi na tayo membro So ako, kung gusto mo, bitayin mo ako, ipako mo ako sa krus dito sa ating bansa. Huwag doon sa bansa ng mga banyaga. So okay lang po sa inyong makulong basta dito Basta sa Pilipinas. dito sa Pilipinas. Ayaw nyo dun sa The Hague. Ayaw ko. Na unang nagsilbi si De La Rosa bilang Chief of Police ng Davao City mula 2012 hanggang 2013 habang mayor pa noon si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dito sa panahon ko, tatapusin ko yung problema sa droga. Hanggang ipinatupad na nga nationwide ang Project Double Barrel at Oplan Tokhang na layunin daw sugpuin ang iligal na droga sa Pilipinas. Hanggang nawala sa pwesto si Duterte at si De La Rosa naging senador. I-warrant of arrest. You will just have to kill me. Kalaunan, kinasuhan sa ICC o sa International Criminal Court si Duterte, pati na si De La Rosa na ayon sa arrest warrant ng ICC may mahalagang papel o di umano indirect co-perpetrator sa madugong war on drugs ng Duterte administration. Mula nung sumipot si Senator Bato sa Senado nito lang Lunes hanggang Miyerkules, pinagkalooban siya ng protective custody.
Napanayam ko rin si Attorney Israelito Bobet Torion, ang abogado ni Senator Bato. Ano po yung main petition? There is grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction on the part of the Philippine government authorities, especially the executive department, in their continued cooperation with the ICC despite the fact that we already withdrew from the Rome Statute effective March 17 of 2019. Maituturing naman di umanong obstruction of justice ayon sa isa sa mga tinik ngayon sa dibdib ni Senator Bato, si dating Senator Antonio Trillanes. Ang nasa saligang batas natin ay hindi pwedeng arestuhin ang isang senador while in session kung ang krimen ay 6 years and below ang penalty. So lahat po ng mga senador na nakasuhan ng above 6 years ay inaresto sa loob ng Senado. Si late Senator Enrile, si Senator De Lima, ako noong 2018. Ito lang si Bato ang tumakas at prinoteksyonan ng Senado kahit alam nila na mali. Hindi pwede ito ihambing dun sa kaso ng mga nakaraan ng dalawang senador, si Senator De Lima at Senator Trillanes, kasi may warrant sila from a local court. Klarong-klaro yun. Bakit kung sino-sino yung mahabol? Si former Senator Trillanes, ikaw ba ay dineploy ng ICC? Dahil merong warrant sa aking pagkakaalam, base sa pakikipag-ugnayan ko sa ICC since 2017, I took the opportunity kasi meron hamon sa akin si Bato de la Rosa. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes! At sumama ka pa! Hindi na po kayo magkakaanuhan ni Senator Trillanes. Ihinamon nyo siya na pumunta ka rito sa Senado. Hindi, huwag na natin pag-usapan yan. Hindi, walang kuwan sa akin yung tao na yan. Yung International Criminal Court, noong ina-arrange siya ng Community of Nations, nagpadala ang Pilipinas ng representative dyan. So we were one of the architects and founders. Ito ay international court at hindi ito foreign court. Nagre-retain ang ICC ng jurisdiction para doon sa mga krimen na nangyari nung tayo ay state party pa. Ang sakop ng investigasyon ay nung panahon na tayo ay miyembro pa. In other words, pwede talagang litisin si Bato de la Rosa ng ICC. Kamusta na po ang Senado? Ang gulo-gulo ho ah. Ginugulo kami, hindi kami magulo. Whether the gulo is coming internally or externally, yung change is very political and very emotional. Lahat na napagbintangan sa amin dahil sa flood control, kaya nagpalit. Dahil sa impeachment, nagpalit. And we'll prove them all wrong. Yung inaabangan ho ngayon is maaresto ba si Senator de la Rosa? Pakitaan nila kami ng Philippine judge, arrest warrant, give Bato due process, meaning he can question the warrant of arrest, etc. We will follow the law. Pero yung sasabihin mo, it's a foreign warrant of arrest, na umalis na tayo doon, the ICC is violating their own rules. And then, kahit sinong Pilipino dito, walang remedy. Pero nalipad na po nila sa The Hague si former President That's why nga Duterte. hinihiwalay ko yun eh. Kasi ngayon, ano pa magagawa natin? Hintay na lang yung Supreme Court sa tamang oras. Ang isang rule ng ICC, after 1 year na umalis ka, hindi ka na pwede mag-order ng investigation. Dapat within 1 year. Kay President Duterte, lampas ng 1 year, in-uphold pa rin nila tuloy. Does it matter that the ICC already has ruled that they have jurisdiction over Duterte? It matters more because they violated their own treaty. So, anong mangyayari sa atin? Kanina napansin ko sa session hall, parang ramdam at kita namin yung tensyon sa pagitan ng mga senador. So we just need a balancing act. But this is a question eh. Since nag-aaway ang Presidente at Vice President, nag-aaway ang Congress at Vice President, do the senators want to be peacemakers? Or do we want to be one of the same? Let's be the salt and light. Huwag tayong pareho lang sa iba. I have to admit it's difficult. I mean, that first day ng Monday is not the day I expected. Magandang hapon mga kababayan. Mayroon na po mga operatiba ng NBI at ng CIDG ang papunta dito para actually arrestin. Mag-aalas 6 ng gabi nang natapos ang sesyon at lumabas ang ruling ng Korte Suprema na hindi nila bibigyan ng TRO o ng Temporary Restraining Order si Senator Bato laban sa kanyang ICC arrest warrant. Andito pa rin po tayo sa labas ng Executive Lounge dito sa Senado kung saan napasugod po kasi sa loob yung mga senador. Mag-aalas 7 ng gabi, humarap sa media ang Acting Sergeant at Arms o hepe ng security ng Senado, si General Mau Aplasca.
Sino, sir? We are going to arrest Sino po, sir? somebody. Sino, sir? Sino, sir? How can we do the operation with you? Please clear the area. 5 minutes. Nung oras na yon, nasa loob pa rin ng Senado ang ilang mga miyembro ng media, pati na ang aming team. Sa labas, nagbarikada ang mga pulis at mga rallyista. 7:18, namataan sina Senator Bato at Senator Robin Padilla na pumasok ng elevator. Hanggang dumating na sa Senado ang hinihintay na articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte mula sa Kongreso. Lalo pang naalarma ang Senado nang may pumasok na armadong grupo. Mga miyembro ng MSEG o ng Marine Security and Escort Group. Kasunod nito, narinig ang tunog ng drill o pagbabarena sa lumang pinto sa ground floor ng building. Ang tunog galing diumano sa building ng GSIS na konektado sa Senado. Dahil hindi malinaw kung saan nanggaling ang tunog, ang hinala tuloy ng mga nasa Senado, baka may nagtatangkang lumusob. Anong daanan po ito, sir? Sorry. Walang pasok dito. Maya-maya pa sa second floor ng Senado, ito ang nasaksihan ng aming team na naiwan doon. Tumindi pa ang tensyon nang biglang namatay ang ilaw na sinundan ng ilan pang putok ng baril. Nakita ng aming team sa isang daanan sa sumulong hall ng Senado ang mga umaaligid na armado na parang may sinusundan. Baba! 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 Pinalabas ng building ang mga taga-media. Sa pamagitan ng Facebook Live, nagbigay ng pahayag si Senate President Cayetano. We are allegedly under attack. My number one priority to secure the senators. I will not arrest Senator Bato, just to be clear. Sa ipinost namang litratong ito, sinabi ng mga senador na ligtas sila. Pero kapansin-pansing hindi nila kasama si Senator Bato. Itinanggi ni NBI Director Melvin Matibag na sa kanilang hanay nang galing ang mga putok ng baril. Wala naman po kami dineploy doon at wala namang utos na may aarestuhin po si Senator Bato. Wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. Sa isinagawang investigasyon ng PNP SOCO o Scene of the Crime Operatives, 32 bala ang nakita. Habang isinasagawa ang investigasyon, muling nakita si Senator Bato na nakipagkamay pa sa mga pulis. Nag-post din ang kanyang abogado na si Attorney Torion ng litrato, pruweba na nasa Senado pa raw si Senator De La Rosa. Pinakita ko nga sa inyo eh. Ito nga eh, o yan o, 12:13 a.m. o yan o. Sa investigasyon, inalam kung saan ba nanggaling ang tunog ng barena na siyang nakadagdag ng tensyon. Ayon sa NBI, GSIS ang nagsagawa ng pagbabarena ng pinto. Ginawa raw nila yon para wala roong makalusot. Tinatanggal po nila yung lock because the access from the Senate going to GSIS, yung susi po ang doon po sa Senate. Kaya raw nasa GSIS ang mga taga-NBI Lunes ng hapon at gabi dahil din hiniling ng GSIS ang tulong ng NBI para sa seguridad ng kanilang gusali. Sabay baba! Alin sa baba! Sabay baba! O saan? Ang pumutok sa amin si Aplaska. Inamin ng Sergeant at Arms ng Senado na si General Aplaska na siya ang nagpaputok ng warning shot. Challenge po kung sino sila. Sumugot naman na they are NBI agents. Bakit kay Armando, ibaba niyo yung mga baril nyo? Instead of lowering down the firearm, tinaas po nila yung baril, kaya nagpaputok po kami ng warning shot. Ang malaking tanong ngayon,
Nasaan na si Senator Bato? Bandang alas 2:30 ng madaling araw nitong Huwebes, namataan daw si Senator De La Rosa kasama si Senator Robin Padilla paalis ng Senado. Mali yung word na escape. Di ba there's no warrant? So, he's free to go. Dahil dito, itinuturing na ring person of interest si Senator Padilla ng NBI. Kung yung ehekutibo ay ine-enforce ang warrant dahil wanted si Bato de la Rosa, considered siya as international fugitive kung hindi siya nagsusurrender, yan ay tinatawag nating obstruction of justice. Lahat itong nangyayari na to is magkakaugnay. Hindi nangyayari ang mga bagay-bagay sa politika out of nothing. Let's face the fact na lahat ng nangyayari ngayon, ang kanyang patutunguhan walang iba kundi 2028 elections. Tinatayang 6 to 30,000 ang bilang ng mga namatay sa gyera kontra droga ng Administrasyong Duterte. Isa sa mga nawala sa madugong gyera kontra droga ni Duterte, si Danilo, construction worker, mister ni Purisima. Siya yung breadwinner. Siya talaga yung naghahanap buhay sa amin. Ang trabaho ko lang din naman la bandera. Gabi, noong August 3, 2017, nabulabog na lang sila nang may dumating na mga armadong lalaki sa kanilang bahay sa Caloocan. Pagpasok sa amin, nagmamakawa po ako. Kita namin na talagang inangat na talaga yung Armalite para tutok na doon. Tapos yun, may putok na nangyari. Napakasakit talaga sa akin yung ganun, na papatayin na lang ng ganun. Hindi naman dapat na, porkit nag-addict o nagtutulak, kailangan na nila talagang patayin. May proseso naman ang gobyerno na i-rehab kung talagang gumagamit. Hindi yung ang solusyon patayin agad. Kaming mga may hirap, yun ang biktima sa war on drugs, hindi yung mga matataas. Ano pong masasabi nyo dun sa mga nagsasabi na kami nga, mga nawalan kami ng anak, ama, eto kami tumitindig, lumalaban. Eto si Bato, tumatakbo. Sabi naman, palit kami ng posisyon. That's a basic human instinct if your life and liberty is at stake. Ano pong masasagot nyo dun sa mga namatay? Ako'y nakikiramay sa lahat ng namatayan nung war on drugs. Based on records, tingnan ninyo kung ilan yung mga pulis na inibisigahan, kinasuhan at mayroon pa nga na-convict dahil nga yung Kian de Los Santos na kaso, konbiktado ang pulis. Tayo ang nagpa-follow up noon ng kaso na yun. Kaya may order sa niya, shoot to kill. Si President Duterte po naringgan ng ilang beses ng ganun na uutusan niya raw lahat ng law enforcement agencies para patayin yung mga nagda-drugs. Hyperbole lang yan eh. Dahil kayo po ang chief PNP noon, di ho ba dapat kayo yung accountable? Give me any evidence na sabi ni President Duterte, patayin natin lahat yan. Wala. Because I'm a policeman. I know how to do my job properly. Sa daming target, yung iba ng laban, expected talaga natin na may mamatay. Yung sinasabi niyo ho ngayon, there are actual dead bodies and hindi lang daw po 6,000, kundi pwedeng umabot ng 30,000. Yung nagpapabloat ng numbers, yan yung mga tao na kalaban ni Duterte. Ilang cases na present nila sa ICC? Sabi nila 12,000. Ilang na-present nila doon? Meron ba doon 36 ba yan? O 40 plus? Kahit sinasabi niyo po na hindi niyo sinunod yung utos ng presidente noon, there are dead bodies as evidence. There are dead bodies, pero huwag ninyong sabihin na isahin niyo, buuhin ninyo yan. Na lahat yan extrajudicial killing. Isa-isahin nyo, imbestigahan bawat kaso, kung ano nangyari dyan, malaman mong katotohanan. Ayon sa human rights lawyer na si Attorney Maria Cristina Conti na nagsisilbi rin ngayong assistant to counsel para sa mga biktima ng EJK sa ICC. Para sa mga biktima, importante na matuloy yung kaso. Malayong pangarap pa nila yung may makulong. Dahil dito sa Pilipinas, wala namang nakukulong na mayaman at makapangyarihan. Ang masahol pa, sisiraan pa sila. Kaya yan namatay ay dahil drug addict yan. Na para bang wala na silang karapatan na dumulog sa korte. November 2025 pa inilabas ng ICC ang arrest warrant kay Senator Bato. Judges assessed the material submitted by the prosecution and found reasonable grounds to believe that Mr. De La Rosa is allegedly criminally responsible as an indirect co-perpetrator for the crime against humanity of murder. Si Senator Bato de la Rosa kasama na sa wanted persons list ng ICC. We will definitely submit to the request of the ICC. Sitting senator si Senator Bato. Opo. Diba? Pero pag may attempt ka nang umalis sa Pilipinas, teka, ibang usapan na to.
Paano po naman dun sa mga nagsasabing, ayan si Bato, naging PNP chief yan, chief implementer ng batas nung siya ay chief PNP, tapos naging senador, legislator, tagagawa ng batas. So you're supposed to be a man of law. Yun po ang expectation sa inyo. Bakit hindi na lang kayo mag-submit to the law now that the ICC wants you to account para po dun sa mga namatay na libo-libo na extrajudicial killings? My actions are in accordance to the law. Ano pa hong balak niyong gawin? Exhaust all available legal remedies. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.